Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan at tagapakinig. Samahan niyo muli ang inyong lingkod upang buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pag-ibig, pighati at katatagan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dating anyo nito. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang walang awang babasag nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Serrano ay halos nakakabingi. Tanging ang marahang tiktak ng grandiosong orasan sa pasilyo ang pumupunit sa katahimikang yun. Bawat tunog ay tila isang paalala kay Hiraya na isa na namang minuto ang lumipas nang hindi pa rin umuuwi ang kanyang asawa. 12:00 na ng hating gabi. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na dining hall, nakasuot ng isang simpleng sutlang bestida na paborito ni Dante. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay at ang kanyang labi ay may bahid pa rin ng pulang kolorete na kanina niya pa inilagay. Sa kanyang harapan, ang hapagkainan na para sa dalawa ay perpektong nakaayos. Nariyan ang mamahaling kubyertos, ang mga kristal na kopita, at ang 2 kandilang unti-unti nang nauupos. Ang natutunaw na pagkit ay tila mga luhang gumuguhit. Sa gilid nito, ang paboritong steak ni Dante, ang truffle pasta, at ang bote ng French wine na minsan pa nilang pinagsaluhan sa kanilang honeymoon sa Paris ay naroon lahat. Malamig na ang mga ito ngayon, kasinlamig ng pag-asang unti-unting namamatay sa kanyang dibdib. Ito ang kanilang ika-7 anibersaryo. Isang sorpresa sana, ngunit sa huli, tila siya pa ang nasorpresa ng mapait na katotohanan. Napabuntong hininga siya, isang tunog na nilamon ng kalawakan ng silid. Para siyang tanga. Isang tangang naghihintay sa wala. Sumagi sa kanyang isipan ang araw na nag-propose si Dante. Nasa isang yate sila noon, sa gitna ng karagatan ng Palawan, habang papalubog ang araw. Lumuhod ito. Hawak ang isang singsing na may diamanteng sinlaki ng kanyang pangarap. Hiraya Jimenez, sabi nito. Ang mga matay nagniningning higit pa sa alahas na hawak. Mula nang makilala kita, alam ko nang ikaw ang aking simula at ang aking wakas. Payagan mo akong gawin kang reyna ng mundo ko. Pakasalan mo ako. Hindi siya nagdalawang isip. Ang pag-ibig niya para kay Dante ay parang karagatan, malawak at malalim. At sa loob ng 7 taon, pinaniwalaan niyang ganoon din ito para sa kanya. Ngunit ang pag-ibig ba ay nagpapauwi ng ganitong oras? Ang pag-ibig ba ay hahayaang matulog ang asawa nito na puno ng pag-aalala? Ilang sandali pa, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dante sa driveway. Agad siyang napatayo ng tuwid, pinilit ng ngumiti, at inayos ang sarili. Pagsisikapan niyang intindihin, marahil ay may mahalaga lang talagang trabaho. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Isang guwapong lalaki na may tindig na nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Nang makita siya nito, tila ito nagulat. Ngunit agad ding napalitan ng isang matamis na ngiti. My love, malamig na sabi nito, lumapit at humalik sa kanyang noo. I'm so sorry. Nagkaroon ng emergency sa opisina. Isang kliyente galing overseas. Hindi ko matanggihan. Okay lang, sagot ni Hiraya. Pinipilit na itago ang bigat sa kanyang dibdib. Nag-aalala lang ako. Hinanda ko sana ito para sa atin. Itinuro niya ang hapagkainan. Tumingin si Dante sa mesa at sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang pagkakasala sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Wow, you shouldn't have. Pero kumain na ako, love. Pinakain ako ng kliyente. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likuran. Bawi ako sa iyo, promise. Bukas na bukas. For now, pagod na talaga ako. I just need a quick shower and then, let's sleep. Tumango na lang si Hiraya. Nilulunok ang pait ng pagkadismaya. Sige na.
Magpahinga ka na. Habang paakyat si Dante sa hagdanan, naiwan si Hiraya na nakatitig sa mga pagkaing hindi nagalaw. Ang bawat putahe ay isang simbolo ng kanyang nasayang na effort, ng kanyang pag-ibig na tila hindi na nasusuklian sa paraang inaasahan niya. Sinimulan niyang ligpitin ang mga plato ng may bigat sa puso. Nang mga sandaling iyon, naiwan ni Dante ang kanyang cellphone sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa sala. Narinig na niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo sa itaas. Biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang notifikasyon. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na sumilip. Marahil ay ang alaalang dinala ng gabi. O marahil ay ang intuisyon na matagal na niyang isinasantabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya kailangang hawakan. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw na nabasa niya ang pangalan at ang mensahe sa nakalak na screen galing kay Clara. At ang mga salitang sumunod ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Sana nandito ka. Miss ka na namin ng baby natin. Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang plato. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng pagguho ng mundong kanyang binuo sa loob ng 7 taon. Nakatitig lang siya sa screen ng telepono hanggang sa muli itong dumilim. Ngunit ang mga salita ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang isipan. Nag-aapoy at sumisigaw. Baby natin, baby natin. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay mas mabigat, mas nakakatakot. Ang larawan ng perpektong pagsasama na kanyang iningatan ay biglang nabasag. At ang mga piraso nito ay sumusugat sa kanyang puso. Nag-iiwan ng sugat na hindi niya alam kung paano pa maghihilom. Hindi natulog si Hiraya. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mahimbing na paghinga ni Dante. Ang lalaking katabi niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay isa na ngayong estranghero. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib nito ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan sa kanya, kundi isang malamig na takot. Ang mga braso nitong minsay naging kanlungan niya ay ang siya ring yumayakap sa iba. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Naghanda siya ng almusal, nagtimpla ng kape, at hinalikan ito sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. Ngumiti siya, isang perpektong peking ng ngiti na itinago ang nagwawasak na bagyo sa kanyang kalooban. I love you, my love. Bawi ako mamaya. Sabi pa ni Dante bago pumasok sa kotse. I love you too, sagot ni Hiraya, at ang mga salitang iyon ay parang lason na gumuhit sa kanyang lalamunan. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ni Dante, doon lamang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon, oras na para hanapin ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit. Ang mansyon ay naging isa ng malawak na hawla at siya ang bilanggo na naghahanap ng susi para makalaya. Nagtungo siya sa private office ni Dante sa loob ng kanilang bahay, isang lugar na sagrado para dito, na bihirang-bihira niyang pinapasok. Ngayon, para itong teritoryo ng kaaway na kailangan niyang siyasatin. Nagsimula siya sa mga drawer, sa mga folder, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Papel lang ng trabaho, mga kontrata, mga resibo, ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang may itinatago ito, at kung saan itinatago ng isang lalaki ang kanyang mga sikreto, ay doon din niya itinatago ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa itim na leather briefcase ni Dante na nakapatong sa isang silya sa sulok. Iyon ang lagi nitong bitbit, ang extension ng buhay nito sa opisina. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ay ang laptop at mga dokumento. Ngunit nang kapain niya ang isang lihim na bulsa sa ilalim,
Naramdaman niya ang isang bagay na matigas at pamilyar. Isang telepono, isang pangalawang telepono na hindi niya kailanman nakita. At sa tabi nito, isang maliit na kumpol ng susi na may kakaibang keychain, isang maliit na silver na anghel. Isinara niya ang briefcase at umupo sa upuan ni Dante. Hawak ang mga ebidensya ng pagkakanulo nito. Pinindot niya ang power button ng telepono. Bumukas ito, humihingi ng password. Sinubukan niya ang kaarawan nito, mali. Ang kaarawan niya, mali. Napapikit siya at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May isang kombinasyon pa siyang hindi nasusubukan. Ang petsa ng kanilang anibersaryo. Ang petsang ipinagdiwang niya mag-isa kagabi, 0815, nag-unlock ang telepono. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ang laman ng teleponong yon ay isang mundo kung saan hindi siya kabilang. Ang wallpaper ay isang larawan. Si Dante, si Clara at isang napakaliit na sanggol na lalaki, masayang magkakasama sa isang parke. Isang perpektong pamilya. Binuksan niya ang gallery, daan-daang litrato. Si Clara, habang buntis. Si Dante, hinahaplos ang tiyan nito. Ang kanilang mga kamay, magkahawak. Ang sanggol, pagkapanganak. Si Dante, karga-karga ito. May mga luha ng galak sa kanyang mga mata. Mga luha na hindi kailanman nakita ni Hiraya. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, isang video. Pinindot niya ito. Ang video ay kuha sa loob ng isang maliwanag na silid. Marahil ay sa isang kondo. Naroon si Clara, hawak ang sanggol. At sa tabi niya, nakaupo ang biyanan niyang si Imelda Serrano. Nakangiti si Imelda, isang ngiting puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Isang ngiting ipinagkait nito sa kanya sa loob ng 7 taon. Akin na ang apo ko. Narinig niyang sabi ni Imelda sa video. Ang boses ay puno ng lambing. Kinuha nito ang sanggol mula kay Clara at hinalikan sa noo. Ang tagapagmana ng mga Serrano. Sa wakas, doon na bumigay si Hiraya. Hindi isang iyak, kundi isang ungol ng sukdulang sakit ang kumawala sa kanya. Hindi lang ito pagkakamali ni Dante. Isa itong sabuatan. Isang planadong panloloko kung saan kasama ang buong pamilya nito. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang galit ay pumalit sa pighati. Kinalkal niya ang mga mensahe sa telepono hanggang sa makita niya ang isang address para sa isang condominium unit sa Ciudad de Esperanza at mga usapan tungkol sa buwanang bayarin dito. Iyon na yon. Ang pugad nila. Kinuha niya ang kumpol ng susi, ang cellphone, at walang pag-aalinlangang lumabas ng bahay. Nagmaneho siya. Hindi alintana ang bilis ng takbo o ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay marating ang lugar na yon. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang kasinungalingang itinayo ng kanyang asawa. Nakarating siya sa isang mamahaling condominium tower. Pumasok siya sa lobby, diretso sa elevator, at pinindot ang numero ng palapag. Bawat palapag na kanyang nilalagpasan ay tila isang baitang pababa sa impyerno. Nang tumigil siya sa tapat ng pinto ng unit, huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang susi, nanginginig pa rin ang kamay. Isinaksak niya ito sa seradura. Pinihit. Bumukas ito. Ang bumungad sa kanya ay isang tahanan, isang totoong tahanan. May amoy ng baby powder at ng pabango ng ibang babae. Sa may sala, may mga laruan ng sanggol na nakakalat. Sa pader, nakasabit ang malalaking portrait nilang tatlo, si Dante, si Clara, at ang kanilang anak. Naglakad siya papasok, parang isang multo sa sarili niyang bangungot. Bawat bagay na kanyang nakikita ay isang dagdag na patalim sa kanyang puso. Ang mga damit ni Dante sa aparador. Ang tsinelas nito sa ilalim ng kama. At sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng kama, ang huling ebidensya. Isang dokumento na nakalagay sa isang frame, isang marriage certificate. Pekeng pangalan, ngunit totoong larawan ni Dante at Clara.
isang deklarasyon ng kanilang pamilya, isang pagbubura sa pagkatao niya. Doon na siya tuluyang bumagsak. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng silid na binuo mula sa mga kasinungalingan. Wala nang luhang lumalabas. Isang pakiramdam lang ng kawalan, isang malalim at malawak na kawalan na tila humihigop sa lahat ng natitira sa kanya. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang buong silid ay umiikot. Ito na ang katapusan. Ito na ang dulo ng lahat ng kanyang mga pangarap. At sa gitna ng kanyang pagluluksa, may narinig siya. Isang tunog, isang kaluskos mula sa pinto. At ang dahan-dahang pagpihit ng susi sa seradura. Naniga si Hiraya sa kanyang kinauupuan. May paparating, may umuwi. Adrenaline. Iyon ang unang pumasok sa sistema ni Hiraya. Ang takot na kanina'y nagpalumpo sa kanya ay biglang napalitan ng isang desperadong pagnanais na mabuhay, at makatakas. Sa isang iglap, tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay mabilis at tiyak na para bang isang sundalong sinanay para sa ganitong sitwasyon. Hindi siya lumingon, hindi niya tinignan ang mga larawan sa pader o ang pekeng sertipiko ng kasal. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na dumadagundong sa kanyang mga tainga at ang papalapit na tunog ng mga yabag sa labas ng silid. Nakita niya ang isang pinto sa gilid ng kwarto. Isang fire exit. Walang pag-aalinlangan, tinakbo niya ito. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay naging matatag habang pinihit ang seradura. Tinulak niya ang mabigat na pinto at lumabas sa isang makitid at malamig na pasilyo ng hagdanan. Sa likuran niya, narinig niya ang malamyos na tawa ni Clara, kasabay ng pagbukas ng pinto ng unit. Ang tunog ng kaligayahang yon ay ang huling patak na nagpaapaw sa kumukulo niyang galit. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang parking lot. Pumasok siya sa kanyang kotse, nilak ang mga pinto at humingal ng malalim. Doon lamang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ngunit walang luhang pumatak. Ang balon ng kanyang mga luha ay natuyo na. Ilang oras siyang nanatili sa loob ng sasakyan, nakaparada sa isang madilim na kanto. Ilang bloke ang layo mula sa sarili niyang mansyon. Ang malaking bahay na yon, na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, ay isa ng ngayong monumento ng mga kasinungalingan. Isang gintong hawla na siya mismo ang nagkulong sa sarili. Sa bawat ilaw na nakasindi sa mga bintana nito, nakikita niya ang multo ng kanyang kahapon, ang mga tawa nila ni Dante, ang mga pangako, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngayon, ang lahat ng yun ay abo na. Napapikit siya. Gumuho na ang lahat. Nawala na ang asawa niya, ang pamilyang pinangarap niya, ang 7 taon ng kanyang buhay. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa mga guho ng kanyang puso. Hindi pighati, hindi kalungkutan, kundi galit. Isang dalisay, nagyeyelong galit. At sa gitna ng galit na yon, may isinilang na isang bagay na mas malakas pa. Desisyon. Hindi pa ito ang wakas. Ito ang simula. Ang simula ng kanyang pagbangon. Hindi na siya ang Hiraya na naghihintay. Hindi na siya ang Hiraya na nagbubulag-bulagan. Tapos na ang pagiging biktima. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa pagbubukang liwayway, gumawa siya ng 2 tawag. Ang una ay sa pinakamagaling na abogado sa bansa, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang pangalawa ay sa isang private investigator na may reputasyon sa pagiging malinis at mabagsik. Kinahapunan, sa isang conference room sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Ricardo de Guzman, inilahad ni Hiraya ang lahat. Walang emosyon, walang hikbi. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, na para bang isang CEO na nagpipresenta ng isang business case, hindi isang asawang sinaktan. Inilapag niya sa mesa ang pangalawang telepono ni Dante at ang susi sa kondo.
Ikinuwento niya ang tungkol kay Clara, sa sanggol, at sa pagkakasangkot ni Imelda. Ang tanging reaksyon ni Attorney De Guzman ay ang unti-unting paniningkit ng kanyang mga mata at ang pagkunot ng kanyang noo. Gusto kong mag-file ng annulment on the grounds of psychological incapacity. Gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin, diretso niyang sabi. Madali lang yan, Hira, sagot ng abogado. The evidence is overwhelming. Ngunit umiling si Hiraya. Mayroon pa, Tito Rick, higit pa sa personal. May kutob akong ginagamit ni Dante ang posisyon niya sa Jimenez Prime Holdings para maglabas ng pera. Nagkatinginan sila ng abogado. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa puso. Tungkol na ito sa negosyo, sa pera, at sa kapangyarihan. I need you to get me a full report on everything, every transaction, every account. At kailangan ko ng private investigator para alamin ang lahat tungkol sa buhay ni Clara Fuentes. Dagdag niya, gusto kong malaman kung sino siya, saan siya galing, at paano siya naging bahagi ng planong ito. Humanga si Attorney De Guzman sa kanyang kaharap. Ang babaeng ito ay hindi na ang mahinhing asawa ni Dante Serrano na kilala niya. Ang nasa harap niya ngayon ay si Hiraya Jimenez, ang anak ng kanyang kaibigan, ang tagapagmana ng isang imperyo at isang babaeng handa ng makipagdigma. Sa mga sumunod na araw, hindi na umuwi si Hiraya sa mansyon. Nag-check-in siya sa isang service suite sa ilalim ng ibang pangalan. Doon, ginawa niyang war room ang kanyang silid. Sa isang laptop na bagong-bago at secure, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa finance at ang kanyang access bilang isa sa mga shareholder ng kumpanya. Nagsimula siyang maghukay. Ang mga numero sa spreadsheet na dati walang buhay ay nagsimula ng magkwento sa kanya. Isang kwento ng pandaraya. Mga pekeng invoice, mga ghost employee, mga wire transfer sa mga offshore account na maingat na itinago. Bawat ebidensyang kanyang natutuklasan ay isang bala na idinaragdag niya sa kanyang arsenal. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, lalo siyang nagiging manhid sa sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na apoy ng paghihiganti. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng mga bank statement, tumunog ang kanyang telepono. Ang private investigator. Ma'am Hiraya, sabi ng boses sa kabilang linya. May update po ako sa inyo, pero hindi niyo po ito magugustuhan. Napatigil si Hiraya. What is it? Nag-aalangan ng investigador. Tungkol po ito sa background check na ginawa namin kay Dante Serrano. May nahanap po kaming isang dokumento, isang bagay na mas malala pa sa pambababae at pagnanakaw, ma'am. Napakunot ang noon ni Hiraya. Isang pamilyar na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ano yon? Sabihin mo na. Huminga ng malalim ang investigador bago nagsalita. Isang life insurance policy, napakalaking halaga, at nakapangalan sa inyo, si Dante Serrano ang nag-iisang benepisyaryo. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na suntok na nagpahangin sa kanya. Bigla, ang lahat ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pera at panloloko. May kinalaman na ito sa kanyang buhay. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na carpet ng kanyang silid, ngunit ang tunog ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng nakabibinging katahimikan. Life insurance policy. Dante Serrano ang nag-iisang benepisyaryo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Isang malamig na agos ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Isang yelo na tila bumabalot sa kanyang puso. Hindi na ito simpleng panloloko. Hindi na ito tungkol sa pera o sa ibang pamilya. Ito ay isang banta. Isang posibleng hatol ng kamatayan na nakasulat sa opisyal na papel. Kinabukasan, sa conference room ni Attorney De Guzman, nakalatag sa harapan ni Hiraya ang isang manipis na folder. Ang kulay nito ay murang krema.
Ngunit para sa kanya, kasing itim ito ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Naroon nga ang kopya ng polisiya. Ang pangalan niya, Hiraya Jimenez Serrano, ay malinaw na nakasulat sa ilalim ng titulong The Insured. Ang halaga, sapat para bumili ng isang maliit na isla. At sa ilalim ng primary beneficiary, ang pangalan ng kanyang asawa, Dante V. Serrano. Ang pirma niya sa ibaba ay perpektong pineke. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayalong tubig. Biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat. Ang mga business trip ni Dante na madalas abutin ng gabi. Ang mga pagkakataong pinipilit siya nitong uminom ng bitamina na hindi niya alam kung para saan. Ang biglaang pagkabigo ng preno ng kanyang sasakyan nung isang buwan na inakala niyang aksidente lang. Aksidente nga lang ba? Habang nakatitig siya sa dokumento, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Dante ay lumitaw sa screen. Sa isang iglap, gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang galit, isumbat ang lahat. Ngunit isang malamig na boses sa kanyang isipan ang pumigil sa kanya. Huwag mo munang ipaalam na alam mo na. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at sinagot ang tawag. Pinipilit na gawing normal at malambing ang kanyang boses. "Hello, love," sabi niya, at nasuklam siya sa sarili niyang kasinungalingan. "My love, kumusta ka na?" Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay masaya at walang bahid ng anumang problema. "I miss you so much. Kamusta ang araw mo?" Gusto mong patayin ako. Iyon ang gusto niyang isagot. Ngunit sa halip sinabi niya, "Okay lang naman. Medyo busy lang. Ikaw, kumusta ang trabaho?" "As usual, hectic. Kaya nga ako tumawag. Para marinig ko man lang ang boses ng maganda kong asawa. Pampawala ng pagod." Bawat salita nito ay parang pulot na may lason. "Ano yung ginagawa mo ngayon?" Tumingin si Hiraya sa insurance policy na nasa kanyang harapan. "Wala naman. Nag-aayos lang ng ilang papeles dito sa bahay." "Ganun ba? Sige love, I have to go. May meeting pa ako. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Uuwi ako ng maaga mamaya, promise?" "Okay. Ingat ka. Mahal din kita." Pagkababa niya ng telepono, hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya papasok sa banyo ng opisina at sumuka sa lababo. Nagsusuklab siya, hindi lang sa asawa niya, kundi sa sarili niya dahil sa kakayahan niyang magpanggap. Ngunit alam niya, ang pagpapanggap na yon ang siyang magliligtas sa kanyang buhay. Pagbalik niya sa conference room, mas matalim na ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Attorney De Guzman. Hindi lang si Dante ang may gawa nito. Sabi niya, ang boses ay halos pabulungi. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Biglang sumagi sa isipan niya ang kanyang biyenan, si Imelda. Naalala niya ang mga maliliit na komento nito sa mga nakaraang taon. Mga salitang isinantabi niya noon bilang simpleng kapaitan ng isang matandang babae. "Sayang, at hindi ka magkaanak, Hiraya. Kanino mapupunta ang lahat ng pinaghirapan ninyo? Mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Sa dami ng yaman ninyo, baka may magtangka sa buhay mo. Kung may mangyari man sa'yo, sana'y mapunta sa mabuting kamay ang lahat ng maiiwan mo. Sa pamilya, dugo pa rin ang mangingibabaw. Noon, ang mga iyon ay tunog pag-aalala. Ngayon, para na itong mga banta. Ang biyenan ko," sabi ni Hiraya sa abogado. "Si Imelda, sigurado akong kasabwat siya." Tinitigan siya ni Attorney De Guzman. Pagkatapos ay muling kinuha ang insurance policy. Tila may hinahanap siyang partikular na detalye. Maingat niyang binasa ang mga nakasulat sa pinakamaliit na letra sa ilalim ng dokumento. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ito nang malalim at tumingin sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hiraya," seryoso nitong sabi.
Mas malala pa sa inaakala mo. Napakunot ang noo ni Hiraya. Ano ang ibig mong sabihin? Itinuro ng abogado ang isang maliit na talata sa dokumento. Isang clause na hindi niya napansin kanina dahil sa sobrang gulat. Mayroon itong secondary beneficiary clause. Paliwanag ni Atty. de Guzman. Nakasulat dito na kung sakaling ang primary beneficiary, si Dante, ay pumanaw kasabay mo o sa loob ng 30 araw mula sa iyong pagkamatay, ang buong halaga ng insurance ay mapupunta sa secondary beneficiary. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siyang yumuko para basahin ang pangalang nakasulat sa linyang yon. Secondary beneficiary, Imelda C. Serrano. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagpapakilala kay Clara, ang pagbuo ng pangalawang pamilya, ang pagnanakaw sa kumpanya, at ang life insurance policy. Hindi lang alam ni Imelda. Siya ang utak sa likod ng lahat. Si Dante, ang kanyang minamahal na asawa, ay hindi ang hari sa larong ito. Isa lang siyang pawn, isang dispensable na kasangkapan sa mas malaki at mas nakamamatay na plano ng sarili nitong ina. Ang plano ay hindi lang para makuha ang kanyang pera. Ang plano ay para burahin siya sa mundo. At kung kinakailangan, pati na rin ang sariling anak nito para masiguro na ang lahat ng yaman ay mapupunta sa reyna. Si Imelda. Ang pagkatuklas sa karumal-dumal na plano ni Imelda ay hindi nagdulot ng karagdagang takot kay Hiraya. Sa halip, nagsilbi itong gasolina sa apoy na nag-aalab na sa kanyang dibdib. Isang malamig at nakapapasong apoy. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi na siya nakikipaglaban sa isang asawang nagtaksil. Nakikipagdigma siya sa isang pamilyang handang pumatay para sa pera. At sa digmaan, ang unang hakbang ay putulin ang supply ng kalaban. Kinabukasan, sa halip na bumalik sa kanyang war room, nagtungo si Hiraya sa opisina ng isa sa pinakatiwalang real estate broker ng kanyang pamilya, si Mr. Velasco. Umupo siya sa harapan nito, hindi bilang si Mrs. Serrano, kundi bilang si Hiraya Jimenez. "I want to sell the house." Diretsahan niyang sabi, walang paligoy-ligoy. Namilog ang mga mata ni Mr. Velasco. "Ang mansyon ninyo sa Ciudad de Esperanza? Pero Ma'am Hiraya, that's a prime property. Ang pagbenta niyan ay aabuti ng ilang buwan para makuha ang tamang presyo." Umiling si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Wala tayong ilang buwan. Kailangan kong maibenta yan sa loob ng 1 linggo." 1 linggo? Halos masamid na, sabi ng broker. "Imposible. Maliban na lang kung ibabagsak natin ang presyo ng husto." "Hindi natin ibabagsak ang presyo," kalmado niyang tugon. "Tatawagan mo ang listahan ng mga kliyente ninyo na laging naghahanap ng mga off-market deals. Mga taong may kakayahang magbayad ng cash. Ngayon din. At may 3 akong kondisyon." Itinaas niya ang kanyang daliri. Una, kailangang bayaran ito ng buo. Cash. Walang utang sa bangko. Pangalawa, kailangang manatiling pribado ang transaksyon. Walang anunsyo sa media, walang publisidad. At pangatlo, huminto siya sandali. Kailangan itong maisara bago matapos ang linggong ito. Alam ni Mr. Velasco na hindi ito isang simpleng pakiusap. Isa itong utos. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na naglalaro. Tumango siya. "Masusunod, Ma'am Hiraya." Sa mga sumunod na araw, habang si Mr. Velasco ay abala sa paghahanap ng buyer, bumalik si Hiraya sa mansyon. Ngunit hindi para manirahan. Bumalik siya para mag-empake. Bawat silid na kanyang pinapasok ay puno ng mga alaala. Ngunit hindi na siya nagpapadala sa mga ito. Ang bawat gamit na kanyang hinahawakan ay tinitimbang niya. Ito ba ay sa kanya o ito ba ay sa kanila? Sa kanilang dating kwarto, binuksan niya ang kanyang aparador ng alahas. Nandoon ang lahat ng regalong ibinigay ni Dante sa kanya,
Sa loob ng 7 taon, mga kwintas, pulseras, hikaw. Kinuha niya ang isang malaking kahon at walang seremonyang inilaglag ang lahat doon. Ang mga simbolo ng pagmamahal na yon ay mga simbolo na rin ngayon ng kasinungalingan. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang maliit na music box na gawa sa kahoy, ang unang regalo nito sa kanya noong sila'y magkasintahan pa lamang. Nang buksan niya ito, tumugtog ang pamilyar na himig ng La Vie en Rose. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng isang masayang hiraya, isang babaeng naniniwala sa walang hanggang pag-ibig. Isinara niya ito ng marahas, pinutol ang musika, at inihagis sa kahon kasama ng iba pang alahas. Walang puwang ang emosyon sa digmaang ito. Kinagabihan, habang isinasako niya ang mga lumang litrato nila, tumunog ang kanyang telepono. Si Imelda. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hiraya Hija," sabi ng matinis na boses sa kabilang linya. May halong pagkainip. "Bakit hindi ka nagpaparamdam? Ilang araw ka nang hindi tumatawag o dumadalaw. Alam mo namang kailangan kong kumustahin ang lagay mo." "Pasensya na po, Mama. Marami lang inaasikaso," sagot ni Hiraya. Pinapanatili ang respeto sa kanyang boses habang kinukuyom ang kamao. "Ganun ba? Dapat ay magpahinga ka rin. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan. At si Dante, laging nag-aalala sa'yo yan." Bawat salita ni Imelda ay balot sa pekeng pagmamalasakit. "Opo, Mama. Salamat po sa pag-aalala," sabi ni Hiraya. "Pakisabi na lang po kay Dante na okay lang ako. Sabihin mo sa tuta mo na maghanda na siya. Gusto niyang isigaw." "Sige, Hija. Mag-iingat ka." At ibinaba nito ang telepono. Pagkatapos ng tawag, kinuha ni Hiraya ang sako ng mga litrato, dinala sa likod bahay, at sinindihan. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga nakangiting mukha nila ni Dante, ang papel na unti-unting nagiging abo. Isa itong seremonya, ang pagsunog sa kanyang nakaraan, ang paglilibing sa babaeng dati niyang pagkatao. Sa huling araw ng linggo, tumawag si Mr. Velasco. May buyer na sila. Isang dayuhang industrialist na ayaw ng publisidad. Ang presyo ay napagkasunduan. Ang bayad ay cash. Sa opisina ng abogado, sa harap ng napakaraming dokumento, muling nakaharap ni Hiraya si Mr. Velasco at ang abogado ng buyer. Kalmado siya. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Kinuha niya ang mamahaling pluma at isa-isang pinirmahan ang mga papel na maglilipat ng pagmamay-ari ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang huling pirma ay sa Deed of Absolute Sale. Habang iginuguhit niya ang kanyang pangalan, naramdaman niya ang isang bigat na tila nabunot mula sa kanyang mga balikat. Hindi lang isang ari-arian ang kanyang binitawan. Binitawan niya ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa buhay na yon. "Congratulations, Ma'am Hiraya," sabi ni Mr. Velasco. "The funds have been transferred to your designated secure account." Tumango si Hiraya. Tapos na ang unang hakbang. Samantala, sa isang marangyang resort sa Italia, masayang nagtatawanan sina Dante, Clara at Imelda. Nag-iinuman sila ng champagne, ipinagdiriwang ang kanilang bakasyon. Ang hindi nila alam, ang bawat patak ng alak na kanilang iniinom ay binayaran ng pera ni Hiraya. At ang hindi nila alam, wala na silang tahanang babalikan. Nang mailipat na ang bayad para sa mansyon sa isang ligtas na account, agad na isinara ni Hiraya ang unang aklat ng kanyang paghihiganti. Ngayon, oras na para buksan ang pangalawa at pinakamakapal na aklat, ang Jimenez Prime Holdings, ang kumpanyang itinayo ng kanyang lolo, pinalago ng kanyang ama, at ngayon ay unti-unting ninanakawan ng kanyang asawa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, sa halip na magtago sa kanyang service suite, pumasok si Hiraya sa headquarters ng JPH. Hindi siya dumaan sa grand lobby. Ginamit niya ang kanyang private access card, isang pribilehiyong matagal na niyang hindi ginagamit, at dumiretso sa executive floor.
Ang mga empleyadong nakakita sa kanya ay nagulat. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa opisina. Kontento sa pagiging asawa lamang ng kanilang Chief Operating Officer. Ngunit ngayon, may ibang aura siyang dala. Isang aura ng kapangyarihan at panganib. I need a full audit of all accounts and projects handled by Mr. Serrano for the last 5 years. Utos niya sa Chief Financial Officer, isang matandang lalaki na loyal sa kanyang ama. And I need it done quietly. I want an external team, the best in the country. No one from the inside must know about this, especially not Mr. Serrano's staff. Sa mga sumunod na araw at gabi, ang isang bakanteng conference room ay naging bagong war room ni Hiraya. Kasama ang isang team ng mga piling forensic accountant, sinimulan nilang suriin ang libu-libong pahina ng mga dokumento, mga digital file, at mga bank record. Ang mga gabi ay naging umaga. Ang kape ang naging pinakamatalik niyang kaibigan. Ang tanging pahinga niya ay ang ilang oras na idlip sa isang sofa sa sulok ng silid. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matalas na focus. Bawat numero, bawat transaksyon ay isang piraso ng palaisipan. At unti-unti, nabubuo niya ang larawan ng isang malawakang pandaraya. Natuklasan nila ang isang network ng mga pekeng supplier. Mga kumpanyang wala namang opisina o empleyado, ngunit binabayaran ng milyon-milyon para sa mga serbisyong hindi kailanman naibigay. Ang mga pondong ito ay napupunta sa mga account na, sa huli, ay konektado sa isang pangalan, Dante Serrano. Nakita nila ang mga payroll record ng mga ghost employee. Mga pangalang sumusweldo ng malaki, ngunit hindi naman nag-e-exist. At ang pinakamasakit sa lahat, natunto nila ang isang particular na transaksyon. Isang malaking halaga ang inilabas mula sa kumpanya para sa down payment ng isang luxury condominium unit. Ang address ay pamilyar sa kanya. Iyon ang address ng pugad ni Dante at Clara. Ginamit niya ang pera ng pamilya ko para itaguyod ang pamilya niya sa labas. Bulong ni Hiraya sa sarili habang nakatitig sa screen ng computer. Hindi na galit ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na pagkasuklam. Ang bawat sentimong ninakaw ni Dante ay hindi lang pera. Iyon ay kapiraso ng tiwala, ng pagmamahal, ng mga pangarap na ibinigay niya dito. Mga ninakaw na pangarap. Sa kalagitnaan ng kanilang investigasyon, isang junior accountant na nagngangalang Lino ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Nanginginig ito sa takot, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Ma'am Hiraya, sabi nito, matagal ko na pong napapansin ang mga irregularidad sa mga report ni Sir Dante. Pinipilit niya akong pirmahan ang mga dokumentong alam kong mali. Tinakot niya ako. Sabi niya, sisirain niya ang buhay ko kapag nagsalita ako. Tinitigan siya ni Hiraya. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang takot, ngunit pati na rin ang pagnanais na gawin ang tama. Huwag kang mag-alala, Lino. Mahinahon niyang sabi, ako ang bahala sa'yo. Walang mangyayaring masama sa'yo. Ang kailangan ko lang ay ang testimonya mo. Pumayag si Lino, at sa tulong niya, nabuksan nila ang pinakamadilim na sikreto ni Dante. Ang mga email. Gabi na nang matagpuan ng tech team ang isang naka-archive na folder sa server ng kumpanya. Isang folder na akala ni Dante ay nabura na niya. Naglalaman ito ng mga email niya sa isang taong may alias na Mang Teban, isang fixer na may kaduda-dudang reputasyon. Ang unang mga email ay tungkol sa pagpeke ng mga dokumento. Ngunit habang binabasa ni Hiraya ang mga huling palitan nila ng mensahe, nanigas siya sa kanyang upuan. From Dante Serrano to Mang Teban. Subject, isang delikadong problema. Kailangan kong ayusin ang isang malaking problema. Isang aberya sa negosyo. Kailangan malinis ang paggawa. Walang bakas. Yung tipong magmumukhang aksidente. Ang sumunod na email mula kay Mang Teban ay humihingi ng detalye.
At ang sagot ni Dante ay ang siyang nagsilbing huling pako sa kanyang ataul. From Dante Serrano, Tumangteban. Babae, asawa ko. Kailangan siyang mawala bago matapos ang taon. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Narito na. Ang bangtsyong na hindi mapapasubalian. Ang itim sa puti. Ang direktang ebidensya ng balak nitong pagpatay sa kanya. Kinuha niya ang lahat ng dokumento, ang mga pekeng invoice, ang mga bank statement, ang testimonya ni Lino, at ang printout ng mga email. Inilagay niya ang lahat sa isang makapal na folder. Kumpleto na. Ito na ang sandatang wawasak sa buong buhay ni Dante Serrano. Tumingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa pader. Linggo. Ang flight ni Dante mula sa Italia ay darating sa Martes. 2 araw mula ngayon. 48 oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney de Guzman. Tito Rick, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Handa na ang lahat. Oras na para isara ang bitag. Lunes ng umaga. Ang araw bago ang kanilang pagbabalik. Isang emergency board meeting ang ipinatawag sa Jimenez Prime Holdings. Ang dahilan, isang kritikal na usapin na may kinalaman sa integridad ng kumpanya. Lahat ng miyembro ng board ay naroon, kasama na ang ilang kamag-anak ng mga Serrano na may maliliit na pwesto. Lahat sila ay nagtataka kung bakit wala si Dante, ang CEO. Eksaktong 9:00, pumasok si Hiraya sa conference room. Sa likod niya ay si Attorney Ricardo de Guzman at ang 2 senior forensic accountant. Isang makapal na folder ang dala-dala ng bawat isa sa kanila. Ang bulong-bulungan sa silid ay biglang natigil. Lahat sila ay napatingin kay Hiraya. Ang dating asawa ng CEO na bihira nilang makita ay nakatayo ngayon sa harap. Suot ang isang itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, matalas at diretso. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ipinatawag ko ang pulong na ito bilang si Hiraya Jimenez, anak ng ating chairman, at isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanyang ito. Ipinamahagi ng mga accountant ang mga folders sa bawat miyembro ng board. Ang nasa harapan ninyo, pagpapatuloy ni Hiraya, ay ang resulta ng isang masusing investigasyon sa operasyon ng ating Chief Operating Officer, si Mr. Dante Serrano. Sa loob ng sumunod na 30 minuto, isa-isang inilahad ni Hiraya ang bawat detalye ng pandaraya. Ang mga pekeng kumpanya, ang mga ghost employee, ang mga ninakaw na pondo. Bawat akusasyon ay sinusuportahan ng hindi mapapasubali ang ebidensya, mga bank statement, mga pekeng pirma, at ang detalyadong testimonya ni Lino, ang accountant. Ang mga mukha sa paligid ng mesa ay nagbago mula sa pagtataka, naging pagkabigla, hanggang sa sukdulang galit. Isang pinsan ni Dante ang sumubok na tumutol. Ito ay isang paninira. Gawa-gawa lang ito ng isang nagseselos na asawa. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, sumenya siya sa tech team. Isang malaking imahe ang lumabas sa screen. Sa harap, ang printout ng email ni Dante kay Mang Teban. Ang email kung saan malinaw na sinabi nitong kailangan niyang mawala. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang pinsan ni Dante ay napaurong sa kanyang upuan. Namumutla at hindi makapagsalita. Tapos na ang pag-uusap. Dahil dito, pagtatapos ni Hiraya, hinihiling ko sa board ang agarang pagpapatalsik kay Dante Serrano sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya at ang pag-file ng kaukulang kasong kriminal para sa pandarambong, pamimeke at attempted murder. Isang boto ang isinagawa. Iyon ay unanimous. Pagkatapos ng pulong, sa opisina ng kanyang ama, niyakap siya nito ng mahigpit. Si Don Roberto Jimenez, isang lalaking kilala sa pagiging matigas, ay may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Hawak nito ang kopya ng email ni Dante. "Patawarin mo ako, anak," sabi nito. Ang boses ay basag. "Sinabihan kitang maging mapagpasensya. Sinabihan kitang ayusin ang inyong pagsasama. Hindi ko alam. Hindi ko alam na isang halimaw ang pinakasalan mo." Tumingin si Hiraya sa kanyang ama. "Hindi niyo po kasalanan, Papa. Pareho tayong nabulag." "Hindi na ngayon," marising sabi ni Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hindi na ngayon. Wawasakin natin siya. Wawasakin natin sila." Sa hapon na yon, si Attorney de Guzman na ang personal na nagtungo sa kampo ng pulisya. Dala niya ang isang kopya ng lahat ng ebidensya, kasama ang isang formal na reklamo mula sa JPH at mula mismo kay Hiraya. Ibinigay niya ang kumpletong detalye ng flight ni na Dante, ang airline, ang flight number, at ang eksaktong oras ng pagdating nito bukas ng gabi. Ibinigay din niya ang mga litrato ni na Dante, Imelda, at Clara. Isang warrant of arrest, ang agad na inihanda. Naghihintay na lamang sa kanilang paglapag sa lupain ng Pilipinas. Gabi na nang makauwi si Hiraya sa kanyang bagong apartment. Mas maliit ito. Simple. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Nagtimpla siya ng tsa at tumayo sa tabi ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga kumikinang na ilaw ng Ciudad de Esperanza. Ang lungsod ng pag-asa. Gaano kapait ang kabalintunaan. Ngunit habang tinititigan niya ang syudad, hindi na pait ang kanyang naramdaman. Isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang paghahanda. Naitakda na ang mga pyesa sa chessboard. Bukas, ang hari at ang reyna ng kalaban ay maglalakad papasok sa kanyang bitag. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message galing kay Dante. "My love, pauwi na kami. Get ready for a surprise." Isang malamig, mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Nag-type siya ng kanyang tugon. Bawat letra ay puno ng kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. "I will. Naghihintay ako." Pinindot niya ang send at ibinaba ang telepono. Tumingin siyang muli sa syudad. Oo, naghihintay siya. At bukas, ang surpresang sasalubong kay Dante ay isang bagay na hinding-hindi nito malilimutan. Ang Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati. Mga pamilyang nagiiyakan sa muling pagkikita, mga turista na may dalang malalaking maleta, at ang walang katapusang anunsyo sa mga speaker. Ngunit sa pagitan ng mga pamilyar na eksenang ito, may isang tahimik na tensyon na namumuo sa Arrival Bay. Ilang mga lalaking nakasibilyan na kung titingnan ay parang mga ordinaryong taong nag-aabang ay nakaposisyon sa iba't ibang estratehikong lugar. Si Attorney de Guzman ay nakatayo malapit sa exit kasama ang dalawang abogado mula sa legal team ng JPH. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. At sa itaas, sa viewing deck, sa likod ng makapal na salamin, nakatayo si Hiraya. Mag-isa. Suot ang isang simpleng itim na coat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila isang manonood lamang sa isang dula. Ngunit ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakakuyom. Ito na yon, ang pagtatapos. Ilang sandali pa, sa malaking screen, lumabas ang salitang landed sa tabi ng flight number mula sa Roma. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Pinanood niya ang mga pasahero na unti-unting lumalabas mula sa baggage claim area. At pagkatapos, nakita niya sila. Si Imelda Serrano ang nangunguna, nakasuot ng mamahaling damit at malaking sunglasses. Ang kanyang tindig ay puno ng arogansya na para bang siya ang reyna ng paliparan. Sa likod niya ay si Dante. Tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga pinamiling gamit. Ang kanyang mukha ay nakangiti at mukhang presko mula sa kanilang bakasyon. At sa tabi nito, si Clara. Karga-karga ang kanilang natutulog na anak. Medyo nahihiya.
at tila nabibighani sa karangyaan na ipinapakita ng pamilya Serrano. Mukha silang perpektong pamilya na umuwi mula sa isang marangyang paglalakbay. Isang larawan ng tagumpay at kayamanan. Ang hindi nila alam, ilang hakbang na lang ang layo nila mula sa kanilang pagbagsak. Naglalakad sila nang may kumpiyansa papalapit sa exit. Inaasahan na ang kanilang driver ay naghihintay na sa labas para ihatid sila sa kanilang mansyon. Nang malapit na sila sa glass doors, humarang sa kanilang daraanan ang mga lalaking nakasibilyan. Mr. Dante Serrano? Mrs. Imelda Serrano? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay formal at may autoridad. Napakunot ang noo ni Dante. Yes, who are you? Ang lalaki ay naglabas ng isang ID mula sa kanyang jacket. Police Major De La Cruz, may dala po kaming warrant of arrest para sa inyo. Ang nangiti sa mukha ni Dante ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ay ng inis. Arrest? Para saan? This is ridiculous. Nagkakamali kayo. Para sa mga kasong estafa, qualified theft, falsification of public documents, sagot ng pulis, habang ang kanyang mga kasama ay dahan-dahang pumapalibot sa kanila. At para sa inyo, Mr. Serrano, may dagdag na kasong conspiracy to commit murder. Sa pagkarinig ng salitang murder, si Imelda ay namutla. Maging si Clara ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. What? Sigaw ni Dante. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. This is a mistake. My wife, si Hiraya. Tatawagan ko ang asawa ko. Sa puntong yon, si Attorney de Guzman ay humakbang pasulong. Hindi na kailangan, Mr. Serrano. Attorney de Guzman, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Dante. Narito ako bilang kinatawan ng Jimenez Prime Holdings at ni Miss Hiraya Jimenez. Malamig na sagot ng abogado. Inabutan niya si Dante ng isang sobre. Iyan ang notice of termination mula sa kumpanya. Binuksan ito ni Dante, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga salita at ang kanyang mukha ay lalong namutla. At para naman sa bahay na inaasahan ninyong uwian, dagdag ni Attorney de Guzman, iyon ay naibenta na nung 1 linggo pa. Ang lahat ng bank account ninyo na konektado sa kumpanya ay frozen na rin. Wala na kayo. Doon na sumabog si Imelda. Walang hiya kayo. Hindi ninyo ito pwedeng gawin sa amin. Alam ninyo ba kung sino kami? Opo, ma'am. Sagot ng pulis. Kayo po ang mga akusado. Pakiusap. Sumama na po kayo ng maayos. 2 pulis ang lumapit kay Dante at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang tunog ng pag-click ng posas ay umalingaw-ngaw at ang lahat ng tao sa paligid ay napahinto. Naglabas ng kani-kanilang mga cellphone para kunan ng video ang eskandalo. Hiraya! Nasaan ka, Hiraya? Desperadong sigaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa paligid. Alam kong kagagawan mo ito. Magpakita ka. Sa itaas, sa likod ng salamin, hindi kumilos si Hiraya. Nakatitig lang siya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga flash ng kamera at mga bulungan, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Dante si Hiraya, nakatayo. Tahimik, walang luha, walang galit. Tanging isang malamig na kahungkagan na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng niloko niya, ang babaeng gusto niyang ipapatay, ay nakatayo roon bilang kanyang tagapaghatol. Sa tingin na yun, naunawaan ni Dante ang lahat. Talunan na siya. Hiraya! Ang kanyang sigaw ay puno ng galit, ng pagsisisi, ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang huling salitang narinig mula sa kanya bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis palabas ng airport, patungo sa sasakyang maghahatid sa kanya sa kanyang bagong tahanan, ang kulungan. Si Imelda ay sumunod, nagwawala at isinusumpa ang pangalan ni Hiraya. Si Clara naman ay naiwang nakatayo, umiiyak habang yakap ang kanilang anak. Hindi alam ang gagawin.
Ang kanyang pangarap na maging isang Serrano ay naging isang bangungot sa isang iglap. Nanatili si Hiraya sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mawala na sila sa kanyang paningin. Ang ingay sa ibaba ay unti-unting humina. Ang dula ay tapos na. Nanalo siya. Ngunit bakit parang wala siyang maramdamang tagumpay? Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa salamin. Ang laban ay tapos na, ngunit alam niya, ang sarili niyang paghilom ay ngayon palang magsisimula. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa mag-inang Serrano ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan, bawat news program, at bawat sulok ng social media. Ang pangalan ni Hiraya Jimenez Serrano ay biglang naging sentro ng isang pambansang eskandalo. Sa harap ng JPH Tower, nag-abang ang isang hukbo ng mga reporter, nagbabaka sakaling masilayan siya at hindi niya sila binigo. Sa halip na magtago, hinarap niya sila. Isang beses lang, lumabas siya mula sa lobby, napapaligiran ng security, ngunit ang kanyang paglakad ay matatag. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat sa kanyang paligid at ang mga tanong ay parang kulog na sabay-sabay bumuhos sa kanya. Ma'am Hiraya, ano ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyong asawa? Totoo po bang may plano siyang ipapatay kayo? Gaano na po katagal ang relasyon niya sa babae? Huminto siya sa harap nila. Itinaas ang isang kamay. At sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Nag-aabang sa kanyang sasabihin. Ang mga detalye ng kaso ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Dinadala ng mga mikropono sa buong bansa. Hindi po ito kwento ng paghihiganti. Ito po ay kwento ng paghahanap ng katotohanan at katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kumpanyang pinagkatiwalaan siya at sa mga taong nilinlang niya. Hahayaan ko na pong gumulong ang batas. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at pumasok sa sasakyan, hindi na lumingon pa. Iyon lang, maikli, matatag, at walang bahid ng emosyon. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pagod na kanyang itinatago ay unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Lumipas ang isang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang mga kaso ay naisampa na. Ngunit para kay Hiraya, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pagtatapos. Nagmaneho siya papunta sa city jail, isang lugar na malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Ang amoy ng desperasyon at pagsisisi ay nakakapit sa mga pader. Sa isang maliit at mainit na silid, sa likod ng isang makapal na salamin na may maliliit na butas, naghintay siya. Ilang sandali pa, pumasok si Dante, suot ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang mamahaling relo, ang makintab na sapatos, ang aroganteng tindig. Ang buhok niya ay magulo, ang kanyang mukha ay pagod, at sa kanyang mga mata, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagkatalo. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin. Nagkatitigan sila. Hiraya, basag ang boses nito. Patawarin mo ako. Please, hindi ko sinasadya. Napilit lang ako ni Mama. Hindi umimik si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita. Mahal kita, Hira. Maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Nagkamali ako, oo, pero kaya nating ayusin to. Tulungan mo akong makalaya. Please, magsimula tayo ulit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Magsimula ulit? Paano, Dante? Ibabalik mo ba ang 7 taon na sinayang ko? Ibabalik mo ba ang tiwalang winasak mo? Ang buhay na gusto mong kunin? Hindi totoo yan. Frame up lang yan. Desperado niyang sabi. Doon na nagsalita si Hiraya. Ang boses niya ay mahihinahon, ngunit may bigat na parang bato. Nandito ako, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Nandito ako para sabihing tapos na. Para sa akin,
Matagal ka ng patay, Dante. Ang pinagkaiba lang, ngayon, nakikita na ng buong mundo ang bangkay. Tumayo siya. Paalam. Hindi na niya ito nilingon pa habang papalabas siya ng silid. Kahit parinig na rinig niya ang pagwawala nito at ang paulit-ulit na pagtawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang paglabas sa gate ng kulungan, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay hindi malinis, ngunit para sa kanya, iyon ang hangin ng kalayaan. Pag-uwi sa kanyang apartment, nagsimula siyang maglinis. Kailangan niyang alisin ang lahat ng natitirang abo ng kanyang kahapon. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang maliit na kahon na nalimutan niyang isama sa mga sinunog niya, ang memory box niya. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga maliliit na bagay mula sa simula ng kanilang relasyon, ang ticket stub, mula sa una nilang panonood ng sine, ang isang tuyong rosas, at ang isang litrato mula sa isang photo booth kung saan pareho silang nakangiti ng malapad, mga matay puno ng pangarap at pag-ibig. Habang tinititigan niya ang litrato ng mas bata at mas inosenteng bersyon ng kanyang sarili, doon na bumigay ang pader na matagal niyang itinayo. Walang tunog. Tanging mga luha ang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Iniyakan niya, hindi si Dante, kundi ang babae sa litrato. Iniyakan niya ang mga pangarap nito na dinurog. Iniyakan niya ang 7 taon ng kanyang buhay na hindi na maibabalik. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, kinuha niya ang kahon, dinala sa basurahan at itinapon. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay nagsimulang maging normal. Isang araw, dinalaw siya ni Attorney De Guzman. May dalang isang malaking sobre. "Ano to, Tito Rick?" tanong niya. "Mga sulat," sagot ng abogado. "Simula nang lumabas ang kwento mo, marami ang sumusulat sa opisina para sa'yo." Binuksan ni Hiraya ang sobre. Sa loob, madose-dosenang sulat. Karamihan ay mula sa mga babaeng hindi niya kilala. Binasa niya ang isa. Isang babaeng ikinulong ng asawa sa bahay. Kontrolado ang lahat ng pera. Binasa niya ang isa pa. Isang single mother na niloko ng partner. Iniwan na walang-wala habang itinaguyod ang kanilang anak. Bawat sulat ay may iba't ibang kwento, ngunit may iisang tema. Sakit, pagtataksil, at kawalan ng kapangyarihan sa usaping pinansyal. Nakita niya ang sarili sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang sakit ay hindi lang sa kanya. Ito ay sakit ng napakaraming kababaihan na tahimik na nagdurusa. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang napakalinaw at napakalakas. Ang kanyang yaman, ang kanyang talino sa pananalapi, ang kanyang pinagdaanan. Hindi ito dapat masayang. Tumayo siya at lumapit sa isang puting whiteboard na nakasabit sa kanyang pader, isang bagay na ginagamit niya para sa mga ideya sa negosyo. Kinuha niya ang isang marker. Ang puting board ay simbolo ng isang bagong simula, isang blangkong pahina, at sa gitna nito, isinulat niya ang 2 salita. 2 salitang magiging pundasyon ng kanyang bagong buhay. Pondo ng Sinaghiraya. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang magandang bulwagan sa puso ng Ciudad de Esperanza, nagtipon ang mga kilalang tao mula sa mundo ng negosyo, media, at mga non-government organization. Lahat sila ay naroon para sa isang okasyon, ang opisyal na paglulunsad ng Sinaghiraya Foundation. Ang entablado ay simple ngunit elegante. Sa gitna nito, isang lectern ang nakatayo at sa likod, ang logo ng foundation. Isang araw na sumisikat mula sa isang bulaklak ng hiraya. Sumisimbolo sa pag-asa at mga bagong pangarap. Ipinakilala ng MC ang tagapagtatag at pangulo ng foundation. Umakyat sa entablado si Hiraya Jimenez. Ang babaeng humarap sa madla ay ibang-iba na sa Hiraya na kanilang nakilala sa mga balita. Wala na ang bakas ng sakit at galit.
Ang kanyang buhok ay maikli na, nagbibigay sa kanya ng isang mas moderno at matapang na anyo. Nakasuot siya ng isang puting-puting kasuotan at ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa mga peking ngiti, kundi dahil sa isang tunay na layunin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng init at kumpiyansa. Marami sa inyo ang nakakilala sa akin dahil sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo kung paano ang kadilimang iyon ay nagbigay daan sa isang bagong liwanag. Walang anumang papel na binabasa, diretso mula sa kanyang puso, ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi na ito ang kwento ng isang biktima, kundi ang kwento ng isang survivor. Ikinuwento niya ang sakit ng pagkakanulo, ngunit mas binigyan niya ng diin ang kanyang natutunan. Ang kahalagahan ng pagiging malaya sa pinansyal at ang kapangyarihang nagmumula sa kaalaman. Ang Sinag Hiraya Foundation ay isinilang mula sa aking karanasan. Pagpapatuloy niya, layunin nitong maging kanlungan at sandata para sa mga kababaihan na nakakaranas ng financial abuse. Bibigyan natin sila ng legal na tulong para makalaya sa kanilang mga mapang-abusong sitwasyon. Tuturuan natin sila ng financial literacy para makatayo sa sarili nilang mga paa. At higit sa lahat, ipapaalala natin sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi nasusukat ng sinumang tao o ng anumang yaman. Ang kanilang halaga ay nasa kanilang sarili. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi ito palakpak ng awa, kundi palakpak ng paghanga at respeto. Sa gilid ng bulwagan may isang maliit na booth kung saan tinatanggap ang mga unang aplikante para sa tulong mula sa foundation. Pagkatapos ng programa, lumapit doon si Hiraya. Isang babaeng halos kasing edad niya, may pasa sa gilid ng kanyang mata na pilit tinatakpan ng buhok. Ang lumapit sa kanya, nanginginig at may hawak na sobre. "Ma'am Hiraya," sabi ng babae. Ang boses ay halos pabulong. "Ako po si Melissa. Ang asawa ko po. Kinuha niya ang lahat. Ang sahod ko. Ang ipon ko. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula." Tinitigan ni Hiraya ang babae. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niya 6 na buwan, tanabaw na ang nakalipas. Kinuha niya ang kamay ni Melissa at marahan itong pinisil. "Nandito ka na, Melissa," sabi ni Hiraya. Isang matamis at nakakaginhawang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi ka na nag-iisa. Dito magsisimula tayo. Sabay-sabay." Kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang staff. Ito ang unang grant na ipinamimigay ng foundation. Isinulat niya ang pangalan ni Melissa at isang halaga na sapat para makapagsimula itong muli. Inabot niya ito sa babae. Nang makita ni Melissa ang tseke, napahagulgol ito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-asa. "Salamat po." Maraming salamat." Paulit-ulit niyang sabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang isang kaligayahan at kapayapaan na hindi maipaliwanag. Isang katuparan na mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa anumang yaman o pag-ibig na kanyang naranasan. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagtulong sa kapwa ang nagbigay sa kanya ng tunay na paghilom. Gabi na nang makauwi si Hiraya sa kanyang apartment. Pagod siya, ngunit ang kanyang puso ay puno. Lumapit siya sa kanyang bintana, tinanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Ciudad de Esperanza. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng lungsod ay hindi na isang kabalintunaan. Para sa kanya at para sa mga babaeng tulad ni Melissa, ito ay isa ng katotohanan. May nakita siyang isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Iniwan doon ng kanyang sekretarya. Kinuha niya ito. Wala itong pangalan ng nagpadala. Binuksan niya. Sa loob, isang simpleng papel lang. Nakasulat dito, sa sulat kamay ng isang bata. "Salamat po sa pagtulong ninyo sa nanay ko.
Dahil po sa inyo, nakakangiti na po ulit siya. Niyakap ni Hiraya ang sulat sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya ay winasak. Ngunit sa pagtulong niya sa iba, nagkaroon siya ng isang mas malaking pamilya. Hindi siya nagkaroon ng sariling anak, ngunit naging ina siya sa pag-asa ng napakaraming kababaihan. Ngumiti si Hiraya, isang tunay at payapang ngiti. Hindi na siya si Hiraya na biktima. Hindi na siya si Hiraya na naghihiganti. Siya na si Hiraya. Ang babaeng naging sarili niyang sinag sa gitna ng karimlan. At ang liwanag na yon ay ngayon pa lamang nagsisimulang magniningning. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa bawat pagbagsak may pagkakataong bumangon. Sa bawat pighati may aral na nakatago. At sa bawat kadiliman, laging may sinag ng pag-asa na naghihintay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo muling bumabangon at ginagamit ang ating mga sugat upang maghilom hindi lang ng ating sarili, kundi pati na rin ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong maririnig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.